Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. So ito na nga, don't forget to like this video kasi parang pinag-uusapan ito ngayong feud. Wow, parang there's something fishy going on between the Romualdez and the Marcoses. Bakit kabibig? Si Martin Romualdez missing. Anong missing kabibig? Missing! Hindi nakita si Martin Romualdez na dapat sana ay nandun siya kasi si BBM pupuntang Cambodia. Walang anino ni multo ni Martin Romualdez. Nagtataka ang mga tao na every now and then si Tambaloslos ay palaging nandyan. Palaging nag-ano ba, palaging nandyan para kausapin si BBM kung ano man ang pwede niyang gawin kasi aalis ang mag-asawa papuntang Cambodia. Pero ngayon kabibig, ni Anino ni Tambaloslos, wala. Ito ba kaya yung epekto nung naglabas ng statement si Lucas Bersamin kung saan sinabi ni Lucas Bersamin na linisin nyo muna ang lugar nyo, ang bahay nyo, House of Representative. Kongreso, maglinis-linis muna kayo. Huwag yung idamay ang executive branch. Naku, parang feel ko no, ayaw makita ni BBM si Tambaloslos. At maraming nagsasabi baka gusto nang palitan ni BBM itong si Tambaloslos. Maugong-ugong ang pangalang ni Sandro Marcos, ni Albi Benitez at ni Toby Tiangco. Yes, mga kabibig, ito daw ang pinagpipilian ng mga congressman ngayon. May mga ibang congressman nagsasabing pagod na sila sa pamumuno ni Martin Romualdez. Yung ibang bumaliktad na mga kabibig. Oo, kasi baka madamay daw sila sa gulo, sa korupsyon sa House of Congress na napaghalataan na ng buong Pilipinas. Sabi dito, ngayon lang nag-step in si Bongbong Marcos. Matagal nang nangyari ito. 'Di ba? Yung second year ni Bongbong Marcos, third year ni Bongbong Marcos, ngayon mag-fourth year na, ngayon lang siya mag-step in. Tapos itong video na paiyak-iyak, paluha-luha si Bongbong Marcos, si Tambaloslos daw at ang Kongreso ang kanyang pinariringgan. Nako! O eto ang video kabibiga na kung saan wala talaga si Martin Romualdez kanina. Uy, ano nangyari? Ano ba, bawal na ba? Off limits na ba? Nako. Eto kabibiga, panoorin natin na itong may statement din si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa nangyayari ngayon sa Kongreso na sumakit ang ulo ng ng executive ng kahit dinamay-damay yung executive branch. So ito kabibig, yung kuha kanina kung saan si Bongbong Marcos ba, si Pangulong Bongbong Marcos na bago lumipad, pre-departure speech bago lumipad patungong Cambodia. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, feeling unjustly beleaguered. Sinabihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga cabinet members, I hope lumamig ng mga ulo nyo, but I will have to just say that I perfectly understand why you're feeling unjustly beleaguered. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pre-departure speech bago lumipad patungong Cambodia. Ito na. Tinanong natin kami bigyan, nandiyan ba si Tambaloslos? And all the members of the cabinet Ano? here, I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that Nandiyan ba si Tambaloslos? Nandiyan si Lisa, si Zandro, Lucas Bersamin, Boyeng Rimulya, si Vince Dizon, at yung iba pa mga importante, 'di ba? Dapat sana nandiyan si Martin Romualdez, 'di ba? Every now and then pag may mga pre-departure speech si BBM, nandiyan talaga si Romualdez. Oy, nasa harapan uupo, 'di ba? So instead of Romualdez, si Sandro na. Pero ngayon lang ko lang nakita si Sandro na nag-attend ng pasensya na if baka nakalimutan ko. Ngayon ko lang nakita na nag-attend si Sandro ng pre-departure ni BBM, pre-departure speech. So si Sandro na ang tumatayo para sa Kongreso? Si Sandro na ang representative for the Congress? Di ba kabibig? I perfectly understand why you are feeling a little
unjustly beleaguered. Oh. All Diba? the members of the cabinet here, I hope you lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just Di ba, kabibig? Usap-usapan kasi ngayon na posibleng si Sandro ang papalit kay Martin Romualdez. Naku. Same family pa rin, kabibig. Same family pa rin ang uupo. Ano ba naman yan? Wala na bang iba? Kasi, pag mga pre-departure speech ni Bongbong Marcos, nandun talaga si si Tambaloslos. Ngayon si Sandro na. Si Sandro na ang representative. Wow! Parang something fishy going on talaga, kabibig. Parang meron talagang hidwaan sina Pangulong Bongbong Marcos at saka si tawag dito, si Romualdez, mga kabibig. Nako, paano yan? Ay, nako mga kabibig. Paano yan? For me naman, kung ngayon lang nagising si BBM sa kanyang pagkatulog, sa kanyang kasi baka pinatulog ito ng mahimbing ni Martin Romualdez ng gayuma na para kung ano ang sabihin ni Martin Romualdez ay sumasang-ayon na si BBM. Ngayon is parang iba na parang nagbabago na ang kapalaran ni Martin Romualdez. Ito kami bigyan, meron ako ipapakita kayong video itong konting parte sa podcast ni na Vicky Morales at ni BBM na tila maluha-luha si BBM. Bakit siya maluha-luha? Nakukonsensya si BBM? Ito ka, BBM. Teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. Saan siya na-upset? I think na-upset siya sa Kongreso. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Ala. That makes no sense to me. Sino kayang pinariringgan ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Para magpayaman ka, gagaguhin mo ang sabay ng Pilipino. Na? It makes no sense to me. Sino kaya, kabibig? Si Martin Romualdez na ba? Ito na ba ang hudyat, ang sign na pinalalabas ni Pangulong Bongbong Marcos na papalitan na si Martin Romualdez? Kasi maraming kaalyado si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso. So kung magbibigay siya ng sign na, it's time for us to replace Martin Romualdez, baka bukas, the next day, malalaman na lang natin na hindi na si Martin ang ating House Speaker. Di ba, mga kabibig? Paano ba naman yung Martin? Parang hindi ka na favorite ng inyong pinsan. Parang ayaw na ni BBM sa'yo. Parang sobra na. Mahiya ka naman. Nako po, mga kabibig. Sabi nga ni Rowena Guanzon, ito ang statement ni Rowena Guanzon, kung hindi na papalitan si Martin Romualdez, baka maging kasunod tayo sa Indonesia. Madam Rowena, ang iyang propesya, ito palitan na bago mangyari sa atin ang nangyari sa Indonesia. Mariing panawagan ni former COA and COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon bilang reaksyon sa eksplosibong pahayag ng palasyo kontra sa korupsyon sa Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez. Diba? So, posible, mga kabibig, kasi nakikita natin na ang mga tao ay hindi na nasisiyahan sa mga ginagawa ng Kongreso. And take note, yes, nag-blame niya ng mga tao, ang mga contractors, pero ang mga tao is asking kung sino ba ang nasa likod sa mga contractors na ito. So I'm sure politiko yon. I'm sure mga kongresista yan. Kaya nga, mas dapat na daw palitan si Martin Romualdez. Naku, paano ba naman yan, Martin? Parang ang buong bansa ay ayaw na sa'yo. Diba? Ang sakit naman yan. Diba? Matapang na panawagan ni Atty. Rowena Guanzon laban sa liderato ng Kamara matapos ilabas ang eksplosibong pahayag ng Malacanang na dapat nang linisin ng House of Representatives ang korupsyon sa kanilang sariling hanay.
Ayon kay Gonzon, malinaw ang mensaheng ito, panahon na para kumilos ang mga kongresista at baguhin ang liderato sa ilalim ni Martin Romualdez, lalo't na inuugnay ito sa anyang pinakakakurap na budget ng kasaysayan ang 2025 GAA. Naglabas ng pahayag ang Malacanang na dapat linisin muna ang House of Representatives ang kanilang sariling hanay. Malinaw na mensahe ito sa mga kongresista na palitan si Martin Romualdez bilang speaker. Yes, yun lang, yun na yung interview ni BBM, yung statement ni Lucas Bersamin sa executive branch, yun na yun. Sign na yun, kabibig. Magpadala tayo ng mensahe at email sa ating mga kongresista upang pakinggan ang panawagan ng taong bayan na wakasan ang korupsyon at pananagutin si Romualdez at ang kanyang mga kasamahan sa pinakakurap na budget sa kasaysayan, ang 2025 GAA. Palitan na si Romualdez bilang speaker ngayon. Huwag nating hintayin na mangyari sa atin ang nangyari sa Indonesia. Attorney Rowena Guanzon. Yan, kabibiga. Yan ang panawagan ni Attorney Rowena Guanzon. Probably, sabi ng isang netizen from Edgardo Rodriguez, one of the best solutions is step down of House Speaker in order to save the image of the President. However, if both of them have common feathers, then only miraculous events will change the situation. Dapat mangyari na ang pagwawala ng mga Pilipino sa bahay ng mga magnanakaw na congressman. I don't know, baka may gagawin na naman ang mga Pilipino. Sinugod na nga ang Kongreso last Friday. May nangyari nga ang batuhan. Di ba? Nagkagiit na nga, nagkaaway na nga ang pulis at mga rallyista last Friday sa harapan ng Kongreso. So kung hindi ito aaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos, mas lalala pa ito. Baka itong prediksyon ni Atty. Rowena Guanzon ay magkakatuo. Naku po. Yun na, kabibig, ang ating Ladies Lebek-Lebek for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Totoo na kaya itong drama-rama ni BBM at ni Martin Romualdez ang kanyang hidwaan? Ito na ba ang mga sign na ni BBM ibinibigay sa tao na gusto na niyang palitan si Martin Romualdez? O mga congressman, no, may sign na ibinigay si BBM, ano pang gagawin niyo? Anak, gusto niyo ba ang palitan si Martin Romualdez or hindi? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.